love your enemies. So ito yung mga bagay na inuutos sa atin. So napakahirap to. Pero to get the context, ang kagandahan ng latag ni Luke ng kanyang account sa gospel ay sadyang maganda yung pagkakalatag at magigets mo talaga. Ito kagandahan ng ginagawa namin series na pwede mong balikan yung mga nakaraang sermon to connect it to sa next na sermon. So yun ang isa sa dinemand ni Jesus Christ sa kanya ng kanyang mga sumusunod sa kanya. After this, punta tayo sa ating text. So isipin natin yung ganong konteksto na sinabi ni Jesus na mahalin mo yung kaaway, huwag ka magbigay ka o tumulong ka at huwag ka mag-expect ng kapalit kasi nga yung Father mo ang siya magbibigay sa iyo. Ang mahalin ng kaaway mo at dinggin ng apila ng umapi sa iyo ay karaniwang hulin mo nang ikukonsidera at kadalasan na hindi mo na iisipin. At totohanan lang po, kung may kaaway ka, sa tingin mo, siya ba bang una mong iisipin tutulungan kung sakaling merong humingi ng tulong? Kadalasan, minsan huli mo na gagawin, madalas hindi mo pa gagawin. Diba? So, mahirap na utos sa atin ito ng Diyos. Kagandahan, si Jesus Christ ang gumawa na ito. So, hindi naman na sa mga bagay na ito na tayo ay nag-fail palagi. Totohanan lamang, kahit sa politika, galit na galit tayo, di ba? Ninanakawan tayo ng walang kalaban-laban. Siyempre, we demand the justice. So this is how Christ teaching us how to love one another. Dako tayo sa aking text mula naman sa chapter 7, verse 1 hanggang 17. Sige, kung mga Bible, meron naman sa mga pwede niya kayong makibasa. After he had finished in all his saying, katapos ng kanyang sermons, in the morning, in the hearing of the people, he entered Capernaum. Now a centurion had a servant who was sick at the point of death, who was highly valued by him. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, "He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation. He is the one who built us our synagogue." And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore I do not presume to come to you. But say the word, and let my servant be healed. For I too, a man set under authority, with soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it." Jesus heard these things. He marveled at him, and turning to the crowd that followed him, said, "I tell you, not even in Israel have I found such faith." And when those who had been sent returned to the house, they found the servant well. Soon after he went to town called Nain, and his disciples and great crowd went with him. As he drew near to the gate
of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Then he came up and touched the bier, and the bearer stood still, and he said, young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, saying, a great prophet has arisen among us, and God has visited his people. And this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. Now, tama. Hanggang 17 lang tayo. This report about he spread throughout the whole of Judea and all surrounding country. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po muli sa iyong buting balita. Tunay nga na napakasarap pakinggan yung mga salita na bibigay sa amin ng kalakasan sapagkat kami ay tunay ngang mahina at kami ay mga napapagal sapagkat sa mga nangyayari sa paligid. Ngunit ang iyong kapahingahan ay patuloy mo ino-offer sa amin. Muli, maraming salamat. Ito ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So this time, tapos ng kanyang sermon at we start moving towards, papunta na siya sa, palapit siya patungong Jerusalem. So sa Capernaum siya at may sumalubong sa kanya, yung mga elders, ay nabalitaan ng centurion ang pagdating niya. At alam niya yung ginagawa ni Jesus Christ, yung healing. So the question is, ano lang muna natin, review lang natin yung mga characters dito muli ang ginagawa ko. Una, yung centurion sa yung servant niya. So yung centurion is a Roman captain. So may mataas na tungkulin, hindi lang siya basta sundalo. He's a centurion, is a captain. May mga sundalo siya under him. So sa kanilang panahon, ang mga Hudyo ay lower class kasi under sila ng Roman Empire. So isipin mo yung mga centurion ay talagang hindi mo basta-basta idalaw kasi titingnan mo silang mataas kasi under kayo. So tingnan mo yung authority niya at kapangyarihan niya doon. So yung mga Romano, pag inutusan nila, unang example nga, pag inutusan nila yung mga Hudyo, hindi sila makakatanggi kasi sa ano nila yan nasa batas nila yon. Kayo at under dapat sumusunod kayo sa mas nakakataas. So tingnan mo yung ang kalagayan nila, no? So sa tingin mo ba nagugustuhan ng mga Hudyo na yung nasa paligid nila at yung inuutos-utusan sila ng mga Romano? Given the pride of these people, sadyang hindi, di ba? Ganun ang kalagayan nila. So itong centurion at ang kanyang servant, sabi dito, that centurion has a servant who was sick. Meron siyang may sakit na alipin o servant na malapit na mamatay, na kanya pinahahalagahan. When the centurion heard about Jesus, he sent to him the elders and Jews asking him to come and heal the servant. So it was unusual for a Roman master to be kind to their slave. Ang mga Romano ay mga slave nila, madalas nakukuha nila sa mga naka-anchored nilang lugar. So pwede nilang kunin. So bagamat merong slave trade sa panahon na yon, maaaring matagal niya ng slave ito. So hindi naman binanggit o either Hudyo ito o something na sa iba nang galing. Pero hindi naman hindi mo naman maalis na maaari Hudyo ang kanyang slave. So highly valued by him. So parang unusual. Kasi sa kanila, lalo na pag may sakit yung kanilang alipin, at may mayroon silang karapatan na patayin kasi nasa law ng Roman yon.
So, siyempre, pag meron kang slave na meron kang servant, isipin mo na may sakit na, so walang pakinabang na sa'yo yun eh. Actually, liability mo pa yun, panggagastusan mo pa. So, anong iisipin mong pinakamaganda? Either palitan mo yung slave kasi wala ka ng silbi. Pero sa kanila, pwede nila patayin kasi pag-aari nila. So, isipin mo na itong itong centurion ito, mahal na mahal yung may great concern siya dun sa kanyang servant. So, unusual. Maraming reading din dito na pinipilit nila na may relasyon daw itong dalawa, hindi lamang sa servant, kasi pinipilit nila yung, alam natin, yung same-sex relationship, ganon yung ginagawa nila, pinirmit yung ganito. Tandaan natin, basta't may mga sitwasyon ay kinukwento sa Bible, hindi ibig sabihin ay pinermit ito ng Diyos, so permitted ito. Sinasabi lamang niya yung sitwasyon ng panahon na yon. So mas magandang isipin na may kakaibang nangyayari dito. Kasi bihira na isang master ay ganito ang tingin niya sa kanyang slave. Sa tingin mo, saan niya nakuha yun? Diba? Sinabi sa kanila ng mga elders, sinutusan niya ang mga elders na puntahan niyo kay Jesus. As well, sa kanila, kaya niya naman gawin yun. Mga Hudyo yun, utusan, hindi yan tatanggi. Pero anong naging sagot sa kanila? Hindi. Sabi nila kay Jesus, na deserving na pagbigyan mo yung request ng centurion kasi napakabuti niya sa amin. Ginawan pa kami ng synagogue. Tapos mahal na mahal niya yung ating bayan. So yun pala, ang dami ng mga unusual. Una, mahal niya yung kanyang servant. Pangalawa, ginawa niya ng synagogue yung mga Hudyo. So either maaaring sinasabi na nagkaroon ng interest tong centurion na ito sa religion ng Judaism. Maaari. So pwede ko rin sabihin, maaari nating assume na ang kanyang servant ay Hudyo. So nakinig niya kung ano man ang tungkol kay Yahweh. Baka nagkaroon siya ng interest at nagkaroon siya interest na maging na believe doon sa kay Yahweh. So kaya niya ginawa ng synagogue. Sobrang napaka-imposible nabigyan mong pabor ng yung mga taong inalian mo under sa'yo. So may mga ganun dito na unusual. Tama natin sa Roman law, they have the right to kill their slaves or their servant kung hindi na nila hindi ka pakipakinabang sa kanila. So bakit gano'n na lang ang concern meron siya? Tandaan natin sa law ng mga Hudyo, paano ba dapat i-treat ang mga servant? Diba, tinitreat na parang kasama nyo. So maaari dito niya nakuha kung bakit siya merong concern sa kanyang servant. Yun mo yung law sa Roman Empire, pwede mo patayin itong slave. Pero sa law sa Hudyo, treat your slave, yung mga servant as if kasama niyo sa inyong tahanan, sa iyong sambahayan. So maybe na-influensyahan tong centurion sa law na maaari niyang narinig since na nakikinig. I assume na nakikinig siya kasi nagpagawa siya ng synagogue. Malamang nakikinig rin siya doon sa synagogue, which is binabanggit yung law doon sa synagogue na yon. So nakita mo naman yung gaano ginagalang ng mga elders na Hudyo. Isipin mo, anong sinabi ng mga elders sa kanya? He is worthy to have to do this for him, for he loves our nation. So somehow nakuha ng centurion yung respect ng mga Hudyo. Siguro iniyakap niya yung religion ng mga Hudyo. So given to that, gaano ka-powerful ang ating Word of God na someone na unlikely na magkaroon ng interest sa mga Hudyo.
Pero wala rin sinabi kung nagpatuloy ba itong centurion. Malamang hindi. Sa tingin ko Pero siya yung nagkaroon siya ng belief sa mga Hudyo, pero hindi siya na proselyte. Maaaring hindi siya sumama doon sa So wala namang given to ng text na yun. Pero itong malinaw na nagkaroon siya ng interest at nananampalataya siya sa religion ng mga Judaism o kay Yahweh. Diba? He is a believer. Yan. He is a believer of God of Israel since he built the synagogue, an unusual kind Jews through, though he is a Gentile. Yun. May isang pangkaraniwan na maging mabuti siya sa mga Hudyo since he was Gentile. Ganun din yung mga Hudyo sa mga Gentile, 'di ba? Anong tingin ng mga Hudyo sa mga Gentile? Mga unclean niya mga 'yan. Pero he found na nakuha nila yung respect sa Roman officer. At higit sa lahat, paano ka magkakaroon ng respect sa iyong oppressor, sa iyong conqueror? Sa tingin mo ba, 'di ba? Pero may mga unusual dito sa kwento na ito nangyayari. He is worthy to have you this for him. Sabi nga, Jewish elders respected him, which is unusual for a conqueror toward his conqueror. Diba? He loves our nation. Again, it's an unusual attitude for a conqueror to love those he sinakop niya. Maaaring gustuhin niya yon, pero as disposable sa kanya yung kanyang nakuha. So, may mga unusual, So, given back tayo sa text kaninang binasa ko bago yung text ko, yung loving your enemies. So, ito yung, yung pwedeng ihugot natin dun sa context na yun. And yung character ng centurion is unusual. He is humble even though he is a Roman officer. So, next slide. Diba? Jesus went to him and said, "It's not far from the house." The centurion sent friends and saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy." So ito ang dahilan kung bakit Hudyo yung pinalapit sa kanya, hindi siya mismo direkta naglumapit. Ang iniisip ng Roman officer na ito, I'm not worthy akong humarap sa isang katulad mo, Jesus Christ, Jesus ng Hudyo. Pero kung isipin mo, may kapangyarihan naman siya, utusan ng mga Hudyo, pero ito, magkaroon siya ng respeto dito kay Jesus Christ, na feeling niya mas mataas pa nga sa kanya, not worthy na ako ay lumapit sa iyo. At the same time, hindi ka worthy, Jesus Christ, yung house ko hindi worthy na iyong puntahan. Kasi tingin niya na ang taas ng tingin niya kay Jesus Christ. Handa natin sa kanilang kultura, mga Hudyo, di ba, yung sita ng mga Pharisees, bakit kayo nakikisama sa mga unclean? Sita niya sa mga di ba, sa mga disciples. So pag nakita mo isang Hudyo pumasok sa isang bahay ng Gentile, ang tingin nila kasi bahay ng Gentile is unclean. Kasi bahay ng unclean yun Ano sa tingin mo yung bahay ng tahanan ng isang unclean? Di unclean din. So not worthy. So naiisip agad yun ng Hudyo. So siya masyadong malalim yung kanyang pagkakaunawa sa kultura ng mga Hudyo. Yung paglapit pa lamang sa kanila ay sa tingin nila ay is not worthy. Kasi ang tingin sa kanila, naalala niya, tingin sa kanila ng mga Hudyo ay unclean. So, isipin mo, naisip yan ng tinanggap yan ng isang Roman officer na ang tingin ng mga Hudyo sa amin ay unclean. Diba? Parang hindi mo ma-imagine sa taas ng posisyon mo at nakita mo itong taong to, tingin sa akin na ito masama Pero ang taas ng tingin ko sa iyo kay Jesus Christ, na hindi ako worthy na lumapit sa iyo kasi unclean ako. Tinanggap niya yon. So this is how unusual yung nangyayari dito. To imagine why ang narrative na ito. So interesting ng mga nangyayari. So at ipaliwanag natin yan mamaya. He is humble even though he is a Roman officer. It is unusual for a Roman to revere the people under them.
especially the people under them, thinking na kami, o mga Romano, ay mga unclean. Isipin mo paano niya i-revere si Kristo. You can imagine that. Therefore, sa next slide tayo. Even though he has power and authority, but he trusted the power and authority of Jesus Christ. Sabi niya, sabihin mo lang. Alam niya kasi yung power dynamic eh. Alam niyan, maski siya officer, mayroong mas mataas sa kanya. At siya, bilang officer, mayroong na under sa kanya, pwede niyang utos-utusan. Gagawin nila yon ng walang station. At ganoon din ang kanyang pag-aawa kay Kristo. Sabihin mo lang at di mo na kailangan lumapit na gumaling ang aking alipin. Palataya ko na gagaling ang aking alipin. Doon niya binase yung kapangyarihan sa authority ni Jesus. So nakita mo yung pagkilala niya sa authority ni Jesus Christ. Bilang ikaw ang conqueror ng mga Hudyo, kilalanin mo yung kapangyarihan ng isang Hudyo na iyong kinanker. So something really marvelous o kakaiba at hindi mo ma-imagine na nangyayari. So this is how this narrative na makikita mo. Centurion's great faith. Nakita natin kung gaano kalalim ang kanyang pagkilala sa pananampalataya ng mga Hudyo. Gayon din, alam niya ang mga kultura ng mga Hudyo. Sa tingin mo, paano kaya nakita niya na nasumpungan niya itong pananampalataya? Sa tingin mo ba, maybe his slave, maaari nga, yung kanyang slave ay isang Hudyo. Maaari nga, sobrang nagkaroon siya ng interest sa mga Judaism at nakakausap niya yung mga teachers o mga sages ng mga Hudyo at nalaman niya yung tungkol kay Jesucristo. Isipin mo, yung isa pang bagay na hindi ka pagmaniwala. Ang isang unlikely na mananampalataya na nakilalanin ang isang tagapagligtas, eh mismo yung bayan niya ay tinatanggi siya. So, balik tayo sa dating sermon. Buti pa yung demonyo, kilala si Kristo kung ano ang kanyang kapangyarihan. Pero ang mga Hudyo, hindi nire-reject si Jesus Christ. At itong centurion na ito, na unlikely na magkakaroon ng faith, na isang Gentile, ay grabe yung pananampalataya niya kay Kristo. So, something miracle na nangyari dito. And punta tayo sa widow at sa kanyang anak. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who was died was being carried out, and the only son of his mother, she is a widow, and the considerable crowd of the town was with her. So, siguro, buhat-buhat na nila yung bangkay, parang may prosesyon na daming sumusunod. So, wala na talaga. So sa kanilang sitwasyon, she was nasa hopeless situation ang widow. Tapos, meron pa siyang anak, ngunit namatay. Tandaan natin ang widow, ang mga kababaihan ay second-class citizens sa mga Hudyo. Hindi sila kinikilala sa mga na magkaroon ng posisyon. Tangi lamang magkakaroon sila ng pagkikilalan o silbi, sabihin natin silbi sa lipunan, ay kung may asawa sila. O either kung wala silang asawa, meron silang anak at lalaki. Kasi yung magpapatuloy ng kanilang legacy. So isipin mo, isa ka ng widow, tapos isa kang anak at namatay pa. So anong future mo? Miserable yung wala kang hope sa iyong future. Ay malamang matanda na rin itong widow na ito kasi medyo matanda na rin yung anak niya. So sa tingin mo, kung suswertehin siya na may mag-alok sa kanya ng kasal, diba? Malabo. Pero sa law nila yan, diba, pag namatay, kunwari yung ang asawa ng iyong kapatid, kung ano namatay yung kapatid mo at wala silang anak, anong kanilang law? Dapat pakasalan nung susunod.
hanggang magkaroon ng anak. Kasi yung ang titigilan doon pag meron ng anak kasi meron na magdadala sa kanilang pamilya. At importante sa anak ay lalaki. So nakita mo yung sitwasyon nito. He's so hopeless and ang future ng widow ay so dim. So wala na siya talagang pag-asa o so hopeless ng kanyang situation. So Jesus found sobrang compassion ni Jesus ay lamang sa widow na ito. Kaya kanyang binuhay yung kanyang anak. So this is how the story goes. This is how ang nangyari sa narrative na ito. Tingnan natin yung respond ni Christ sa sitwasyon na ito. Sige, next slide tayo. Christ responds to the faith of the centurion. Jesus answered to the plea of the unworthy. The centurion knows he is a Gentile, not worthy of even in approaching the Lord, not even the good he done was worthy enough. May ginawa siyang mabuti sa mga Hudyo pero tingin niya hindi sapat 'yun. So nakita mo yung pagkakaunawa niya kung paano niya tinitingnan ang ating Panginoong Kristo. Sa tingin ko, kinilala niya na talagang Savior, si Jesus Christ. So ganun niya nire-reveal itong si Kristo. Kahit may ginawa na siyang mabuti sa Hudyo, not enough yun para sa kanya. Pero anong tingin ng mga Hudyo? Tingnan mo yung mindset ng dalawa, mga Hudyo, sister elders. Sabi ng mga Hudyo, worthy itong taong ito na lumapit sa iyo. Pero ang tingin ng centurion, I'm not worthy. Even approaching you, Christ. Not even na pumunta ka sa bahay ko, not worthy yung aking bahay na mag-dwell ka doon. Saan mo nakita ang ganitong sitwasyon? Yung prayer ng dalawa, yung Pharisee and the tax collector. Ano nangyari sa tax collector? Lumayo. Di man lang siya makatingin kasi tingin niya hindi siya worthy na lumapit sa Panginoon dahil sa kanyang sin. Same thing, kinilala niya yung sin niya nung story yun. Na I'm not worthy enough, Lord. But my faith is in you. Grabe yung faith ng centurion. Nangyari talaga ito. So makikita mo na lang this is how God in His power na hindi mo kinakailangan maging worthy para lumapit sa Kanya. He is so good enough. Balikan natin yung Luke 5 chapter 31 verse 32. Bakit kaya naisip ng centurion yung kanyang kalagayan? And Jesus answered them, those who are well have no need of physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners in repentance. So kinilala ng centurion yung kanyang sarili as a sinner and he need Christ. And you know na si Kristo lamang ang magpapagaling sa kanyang alipin. Nakita mo yung kanyang grabing concern niya sa kanyang alipin at trust niya sa ating Panginoon na papagalingin. Romans chapter 4 verse 5. And to the one who does not work but believes in Him who justify the ungodly, his faith is counted as righteousness. So, kinilala rin ni Kristo yung faith ng centurion. So, in example niya ito. Anong sabi niya? Sa Israel, wala akong nakita na katulad ng faith na ito. So, isipin mo, sinabi niya yun sa crowd. Sa Israel na ito, wala pa akong nakita katulad ng faith na ito. Sumusunod sa kanya. So, isipin mo yung shock ng mga
mismong mga Hudyo, mas matindi pa palang faith nito kaysa sa kami mismong mga Hudyo na dapat ang aming faith dapat ganun katulad dun sa isang Gentile. So tingnan mo ang pagkilala ni Kristo sa pananampalataya. Hindi porket ay isa kang Hudyo ay wala ka ng pag-asa na lumapit sa Diyos. So this is how God loving us na walang kondisyon. You don't need to be a Hudyo. Hindi mo na kailangan maging Hudyo. Itong kagandahan. Tayo, Hudyo ba tayo? Hindi. Kung Hudyo tayo, dapat na iba ang ating ginagawa sa ngayon. So this is how God loves us. It was His goodness. It was the goodness of Christ. Bakit nga pinagalingan ni Jesus Christ yung ang alipin ng centurion? It was the goodness of Christ that healed our sickness and not the good we do. Sige, next slide tayo. It was the goodness of Christ that we healed our weakness and not the good we do. Yung kabutihan ng Diyos ay higit sa anumang kabutihan na kaya nating i-offer sa ating kapwa. Tulad na sinabi ko kanina, maiisip mo bang mahalin ng iyong kaaway? First thing? No. Maybe this is the last thing you will naiisipin. Maaari nga hindi mo naiisipin dahil galit ka nga eh. Ano sa tingin mo tingin ng mga Hudyo sa centurion sa Roman Empire? Sa tingin mo ba ipagpapray nila yung mga ganitong tao na siya nag-oppress sa kanila? Malamang hindi. Ipagpapray nila to magkaroon ng sakit siguro. Pero no. Sabi nga, di ba? Ipag-pray mo yung mga inyong umapi sa inyo. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, and the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. This is how good Christ to us. Tayo yung nagbigay problema sa ating Diyos, tayo yung nagrebelde. Tayo dapat ang hinahataw at pinapalo, ngunit siya mismo ang sinugatan para lamang gumaling tayo sa ating sickness, our sickness of disobedience. Yun ang ating sakit. Hindi tayo nananampalataya sa Kanya, hindi tayo sumusunod, hindi natin siya kinikilala. But that is sickness ay pinagaling niya. So tayo, minahal ng Diyos, so noon pa man, kahit hindi pa tayo gumagawa ng bagay na gusto niya. Jesus died for us while we still sinners. Namatay siya kahit nung panahon tayo ay hindi pa tayo sumusunod sa Kanya. Same thing na ginawa ng centurion. Even though he is unworthy, anong ginawa ni Kristo sa kanya? Pinagbigyan yung request niya. Same thing for us. We are not worthy enough na lumapit sa Kanya, pero Christ died for us. Isipin mo yun? Yung buhay mo ay kulang na i-offer kasi ang tangi lamang natatanggapin ng ating Ama ay yung offer ng ating Panginoong Jesucristo. So, no goodness na galing sa atin ang makakapag-satisfy sa ating Ama. Ngunit Christ ay binagbigyan niya ang request even though that man, ang Romano na yun ay unworthy.
sa goodness ng ating Diyos. Kasi yun ang tingin ng lipunan sa kanya. At yun ang tingin niya sa sarili niya. Which kinilala niya yung kanyang unworthiness. In Jesus' response to the widow, "Do not weep," sabi ni Christ. Jesus' deep compassion toward the hopeless and tragic situation of the widow. The death of the only son is a miserable future for her. Jesus resurrected the son, which is the only hope of the widow. Kasi yun ang pinaka-hope ng widow yung kanyang kaysa isang anak. And the great compassion to the misery of His people. Ganito sumagot ng ating Panginoon sa misery. Pagkamat ang ibang tao ng panahon na yun, feeling nila hindi nila kailangan ng tagapagligtas. So tulad na sinabi ko kanina sa Luke chapter 5, Jesus answered to them, "Those who are well, no need of physician." So nakita niya na may pangangailangan ng kanyang tao. At ito ang kalagayan ng kanyang bayan. Ang kanyang bayan ay widow actually. So tingnan natin bakit ganito ang compassion of Jesus Christ. Again, sa law nila, dapat nilang pangalagaan ang widow. So ano yung hope netong ng widow na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Wala na namatay na yung hope mo. So saan ka maghahanap ng hope na yun? Kahit na sobrang dami ng taong sumama sa kanya para lamang ihatid sa libingan ng kanyang anak. Hanggang doon na lang yun. And later on, alam niya ang kanyang future ay wala nang pag-asa. Kasi nga, wala na siyang anak. But Christ gave them ang naging hope ay ang pagbuhay muli ng Panginoong Kristo sa kanyang anak. Romans chapter 5 verse 17. As it was written, "I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist." This is how ng buhay na ang ating Panginoon lamang ang pwedeng magbigay ng buhay sa atin. So, Christ is exercising pinapakita niya na siya mismo ang tagapagligtas. So, lahat ng bagay na ito napaka-imposibleng gawin. Parang ito, tandaan natin yung ang ginagawa ni Kristo, yung pagbuhay ng patay, ang pagpapagaling ng sakit, hindi lamang itong show, hindi lamang itong pagpapakita lamang ng kanyang kakayahan. He doing it as if He is saying, "I am the Savior and I'm God," na hindi niya kailangan bangkitin pa yung mga bagay na ito. So ito yung mga bagay, minsan yung mga nagtatanong na, di ba, may karaniwang tinatanong nila na saan at kailan sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. Dito mo ipapaliwanag, hindi na kailangan sabihin, lahat ng kanyang ginagawa is only God can do. Ang pagpapatawad ng kasalanan, ang pagpapagaling ng sakit, at pagbuhay ng patay. Diyos lang pwedeng gumawa nito. Kasi nga, tinignan mo, pag doon ginagawa ni Jesus Christ, gusto siyang batuhin ng mga Pariseo at ng mga Hudyo. Kasi blasphemous yun Diyos lang ang gumagawa niyan Para sinasabi niya, habang ginagawa niya, ang blasphemy yan. Ginagawa lang yan ng Diyos yan. Hindi ka Diyos. Yun ang tingin nila kay Kristo. Pero hindi. Pagpapakita lamang, siya ang tagapagligtas at siya ang ating Diyos. Ang Diyos na inyong hinihintay. So nakakagulat na itong bagay na ito na kanyang ginagawa. Marami siyang ginagawang miracle pero yung unbelief ng tao nandun pa rin. So, 2 beses lang. May binanggit sa Bible dito. 2 beses lang namangha ang si Kristo
dito sa Roman Empire, sa Roman soldier, sa kanyang faith, at sa unbelief ng kanyang people. Sabi niya, andito na ako, ginagawa ko na lahat, pero hindi niya ako paniwala, hindi pa rin nananampalataya sa kanya, yung unbelief ng kanyang people. So, doon katindi ang problema ng mundo at ng bayan niya. Pero, hindi yun ang nagpapigil sa kanya na siya, ganampanan niya yung ang pangako ng Diyos sa atin. Yung kanyang iligtas ang kanyang bayan. Tulad na sinabi natin kanina, Christ died for us while we still sinners. So, mga bagay na ito ay ginagawa ng Panginoon. Christ will resurrect us and wipe our tears. Ganito ang gagawin ng ating Panginoon sa atin. Ang ginawa niya sa widow, sa anak, ganyan yung gagawin sa atin. Sa anak ng widow, i-resurrect tayo. So, next slide tayo. Christ is the bridegroom for us who was once a widow. Kinikilala mo ba sarili mong widow? Yes. Separated tayo sa Diyos na kaisa dapat tayo. Tandaan natin sa kultura nila, either you are widow or you're divorced, hindi maganda sitwasyon mo. So, same thing. We are widow, but we are separated from God. O namatay tayo sa ating kasalanan. And the resurrected Son for us who was once dead. Tayo ay patay at wala tayong pag-asa. Our hopeless, our life natin patungo sa kamatayan. We are dead in sin. So, hindi nag-end tayo dyan. Christ died, but He was resurrected. At nag-resurrect siya, ibig sabihin tayo rin ay re-resurrect niya. So, yung ating buhay, hindi na mananatili tayong patay. At we hope, ang ating hope, at sa huling araw ay tayo muling bubuhayin at tayo ikakasal sa Kanya. So, hindi na tayo widow at hindi tayo mananatiling dead. So, this is how Christ message ng Kanyang mensahe sa nangyaring ito. In our conclusion, Christ was beaten just to heal our sickness and humiliated to cover our shame. Napahiya ng ating Panginoon ay sinaktan para lamang tayo mapagaling sa ating sickness at pinahiya siya para lamang i-cover yung ating kahihiyan. Christ died for us sinners and He resurrected just to give us life who were once dead because of our sin. We must rest upon His goodness. Doon lang tayo magre-rest alone and trust His faithfulness alone. Tayo po'y manalangin.